Pag hindi ko alam yung bagay, parang gusto ko 2 steps ahead ako sa nangyayari. Like, doon ako natuto mag-direct. Kasi wala kang kasama eh. Paano mo papagalawin yan? Kailangan pa din yung respeto mo, lalo na sa mga katrabaho mo. Ginagawa namin yung bagay, pero di kami sure. Parang hulaan pa siya. Like, yun nga, sinabi niya na fake it till you make it. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marvin de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ang isang idol, hindi lang sa wedding, pati sa music video. Walang iba. Idol ng lahat. Direk Roldan Mendoza Ocampo. Ayun! Grabe. Let's go! Grabe yung pagka-intro, nakaka-pressure. Let's go! Salamat Totoo sa yun, Direk. pag-imbita. Kamusta? Galing ka pang Pampanga. Okay naman, galing sa Pampanga. Tindi rin ng traffic. Pero so far, saya. Ganda ng lugar. Ang ganda. Ilang araw biyahe mo? Mga 3 araw. 3 araw. 3 araw bago makarating. Staple yan sa mga pumupunta dito. Yan Laging ang may- sinasabi. Oo. Kasi medyo malayo na yung lugar na to eh. Labas na ng ng kabias na. Ibabaw Kaya, eh. oo. Kaya ang ganda. Kiss the girl nga sila Abby. Sabi niya, puta Marbs, para kayo may sariling mundo na dito. Kakaiba na yung mga nakikita ko na dadaanan namin. Kala mo, bumiyahe na ng Sambales eh. No? Hindi, malalayo sa kanila kasi yung napin nila, Antipolo. Naligaw nga sila. Naligaw. Yun yung dinaanan namin dati. Kaya na-late sila naman. Pero nakarating naman. Ay, kamusta biyahe mo? Hindi naman naligaw? Dire-diretso naman? Hindi naman. May napin lang kami. 2 pala to. Green Ridge tsaka Blue Blue Ridge. Ridge. Lagi doon pinapadaan eh kasi parang mas malapit kasi yung gate na yon. Oh, yata. Actually, may daan from Blue Ridge papunta rito sa amin. Kaso, tayo na sinara. Sabi ko, magkaiba naman yung magparehas naman yung yung may-ari. Ba't sinara pa Santa Lucia parehas eh. So, Pag pinin mo siya, doon kanya doon idadaan yun. Pero, nahanap naman. Oo. Galit na nga yung gwardiya doon eh. Lagi eh. Kasi every time, every week, Nag-U-turn. nag-ano eh. Oh. Ayan. O yan, sige, tanong mo na Michelle yung first question natin kay Direk Roldan. Ay, ako ba yung first? Oo, ikaw. Oo nga Hindi ka pala. nagbabasa yung script ah. Hindi. May one kasi. Ito na pala. Sorry. Hindi sanay sa misalit. Freestyle eh. Freestyle. Freestyle. Sanay sa lang eh. Sige, Roldan. Okay po. Direk, ano ba? Roldan? Dan? Ano? Ayos naman. Sorry. Direk, paano ka ba namin tawag? Roldan? Dan? Ano ba? Any. Pero lagi, sino? Anong ba? Tawag Dan ba na sa lang. Dan na lang. Okay, Direk sige. Dan. Yan. Direk Dan. Di ako sanay. Sige, Roldan na lang. So, paano ba nag-start yung journey mo sa filmmaking? Kwentuhan mo naman kami dun sa pagsisimula mo. Okay, so actually nag-start siya sa school. So sa school namin sa Pampanga, may media team na nabuo. Which is kami yung ang alam ko kami yung pinakaunang media team na nabuo doon. Sa school niyo? Sa school namin. Na kami yung nagko-coverage ng mga ganap na iba-ibang courses like sabihin natin yung mga accountancy, ganyan. Kami yung magko-cover. Libre lang eh. Kumbaga ako, na-influensyan lang ako ng mga kaibigan ko. Kasi nung college ako, more on laro lang talaga ang focus ko eh. Laro as in Dota. Dota. So yan. more on computer games lang talaga. So, Yun- millennial na tong si... Gamer kasi. Ay, millennial, Gen Z. Millennial na. Gen Z pa to, Gen Z. Gen Gen Z. Z ba to? Oo, Pasok Gen sa Z. Gen Z Ayun. pala. Batang So, bata. laro lang and then parang one day para naaya ako. So para sama ko sa okay, sige para may ibang gawin naman ako kasi ayoko mautos sa bahay. Gusto ko sasabi ko may project ako. So yun, sama ako sa mga kaibigan ko and then shoot sila, tas ako tulong ako, dala ako ng mga gamit. Experience lang talaga. And then yun, para sige nga try ko mag picture kasi photo video kami noon. So yun, habang at the long run, parang sabi ko parang ang saya. So doon siya nagsimula. Yeah. Sa Galing, school. no? Sa school. Oo, ayaw niya lang mautusan sa bahay, no? Gusto niya magbitbit ng mga gamit sa shoot. Ito na siya Oo. ngayon. Tapos walang bayad yun, ha? Sana may mga ganyan pa. Oo. Natama rin. Tapos ba? Legit yun, legit. Walang bayad siya. After nung graduate ka, natapos mo naman.
Yes, tapos Natapos ako na. ng college. Anong course mo nun? Kasi since nagustuhan mo yung Media media, anong course mo nun? Actually, may specialization yung course ko. Pero si IT ako. Si ICT, like multimedia, Kasi something. medyo connected naman, no? Pero yung nung nag-college ako, parang more on graphics, 2D, motion graphics, Wow. Photoshop, ganun yung nila. Kumbaga parang kami lang yung nahiwalay na nagvi-video kami. And then that time, uso yung mga Vines. Anong camera gamit nyo sa school? Canon parang 700D. 700D. Gamit ng Hiram school. lang yun. Hinihiram lang namin. From school yan. From school to. Tapos doon na rin kayo nag-edit lahat. May Yes, computer lahat. sila. Dun Galing, na din. galing. Pero yung mga ibang team namin, like yung mga classmate ko, may mga sarili silang gamit. gamit. And then yun, nakikihiram-hiram na lang din ako. So after mong graduate, ano yung ginawa mo? Nagtrabaho ka ba o pumasok ka na talaga, nagustuhan mo na yung filmmaking? Hindi. Nung college ako, may time ng OJT, di ba? Mm. So, habang nag-OJT ako, nakapasok ako ng wedding industry. Oh, wow. Bilis nun, So, parang, Bilis. hindi kasi sila kuya ko kasi kinasal sila. Oh. And then, yung nag-coverage nung kasal nila, doon ako ni-refer ni mama. So, si mama talaga yung nag-refer sa akin. Sige to, try mo to. Kasi nga, nakikita niya, video ako. Pero OJT yun. Yung OJT. pinasukan Yes, mo doon. OJT yun. OJT yun. Anong trabaho mo doon sa studio na yun? Iba-iba eh. Nung una kasi, more on graphics lang. Layout lang ng album. And then, training lang din ako. Like, nanonood lang din ako nung senior doon. So, hindi pa talaga siya official na ako magle-layout ng album ng couple. So, nood lang ako doon. Tapos, paano ba nila ginagawa to? So, photo layout yun. Iba yung kasi yung ngayon. And then, one time, nagkulang sila ng assist sa wedding. And then, yun, tinanong sa akin kung gusto ko daw ba, ganito, ganyan. Sabi ko, sige po, kasi part naman ng time yun eh. Siyempre ako, sabi ko kung ilang oras ang wedding. Sabi ko, maganda to kasi madami yung makukonsume ng oras sa hinahabal ko na kailangan ko makomplete na time eh. Di ba ganun yung OJT? May time ka na. may time. Nakalimutan ko yung exact hours nung need, pero ganun siya. Tapos yun, yung first day ko, parang ang call time yata 7 a.m. tas mga 4 a.m. Nandun ka, grabe, aga. 3 Legit hours. yun, legit. Like, ang aga ko. Pag bago tayo, syempre excited ka. Ganun talaga, palong-palo ako dun sa like, excited ako kasi, ano bang meron dito? Ano bang ginagawa niyo dito? But ito yung output nyo, ito yung ganito nyo. So yun, sa sobrang, ako kasi maano ako na tao. Pag hindi ko alam yung bagay, parang gusto ko 2 steps ahead ako sa nangyayari. Nice, ganda Ganun. nun. Kahit bata pa ako noon, parang Ganda ng ganun yung mindset gusto na ko. Tamang mindset yun. Tama yan. Nung sinama ka sa shoot, may bayad ba to? Wala pa. Nung una, libre. Libre. Kasi Tas- OJT eh. Mm. Tapos nung mga susunod, mga 150 na. ganun. 150. Yung time na yun, mga 2018, 2017. Pampanga to. Pampanga Pampanga. wedding. Sobrang happy ako na nakasalumuha ko yung mga ganun na Pampanga suppliers. Nice. Ano bang wedding sa Pampanga? Bihira ako dyan eh. Ano bang Maganda rin. wedding sa Taksya po. Pampanga? Ano yun? Ano ba yun? Ano ba yun yung binabato? Taksya po ba? Anong tawag doon? Yung hindi, Tarlac pala yun. Iba Yung yun. binabato sa Iba yata dingding. yun. Mura sa Kamampangan yun eh, yung taksya. Mura ba yun? Sorry. Actually, mura yun. Chill. Sorry po. Ibig sabihin, Hindi ano ko ba po yung- alam. Hindi ko alam. Meron bang mga tradition sa Pampanga na kakaiba? Tradition, actually mga the usual lang. Like, siguro mga binabago nila yung mga marching, like mga bubbles, ganyan, mga usok. Wala ba yung parang sa Batangas na parang sabugan, gano'n? May mga sabugan ng bigas, pero sobrang rare lang. Rare lang. Lang. Parang the usual wedding. sa Baka dayo na yun. From Batangas. From Batangas. Nagpampanga wedding. Nagpampanga wedding. Ang taga doon yung napangasawa, no? yun. Sige, dali natin tradition din dito. Nung time mo na yun, may SD na yun for sure, di ba? Meron na. Meron na. May SD na yun. Wow na wow ako sa nangyayari nun. Gen Z nga. Gen Z yan. Bata pa si Direk Dan. 12 years old lang yun. Sobrang accelerated mo Maga to, no? nag-start kasi yan. Maga Maga nag-start. Umaga ako nag-start. O tapos, pagkatapos nung nag-lightman ka, nag-OJT ka, pagka-graduate mo, ano na nangyari? Actually, nung time na yun, habang nag-OJT ako, kasi ako yung ma-resourceful ako na tao.
kasi uso na social media nun eh. Mm. So, ang dami ko na nakikita. Siyempre, magsa-search ako kung anong ginagawa ko sa buhay. Mm. So, makikita ko tong sila Ty Ducy, Yan, sila direct. sila Eman Nimedes, yung nung time na boy pa si Eman Nimedes. Sila yung mga nakikita kasi nga uso yung Vines. Yes. And then suddenly nakatag dun kung kilala niyo si Jeffrey Pile. Oo, Oo, naman. oo Idol naman. yan? Boss Idol yan? Jeff, shout out sa'yo. Canadian nating tropa. Nagpapadala ng Guy. stars yan. Canadian. Blue eyes na yan. Oh, Blue eyes na blue eyes siya. na. Blue eyes na, no? As of now? Sobrang lang. na lang. Ayun. So, na-meet ko si Jeffrey Pile. Minessage ko siya. Sabi ko, pwede po bang sama ako sa inyo? Kasi nga, parang gusto kong matuto. Kasi iba yung pag nasa Pampanga kasi, parang iba yung banatan pag nasa Manila yung mga shooters. So parang naisip ko, medyo gusto kong mag-level up. Parang ayoko magstay sa PA, ayoko na magstay sa... Though wala namang sa PA kasi doon talaga mag-start lahat. Yes. Ayun, so minessage ko si Pile, sabi ko, pwede po bang sama ako sa shoot nyo, ganyan. And then, sakto, yung month na yon may prenup siya sa Pampanga. Oh, sakto. Sobrang align ng stars na parang isa si Jeffrey Pile na alam mo yung parang matatawag ko siya ng isa siya sa mga susi. Kaya ba't nandito ako ngayon? Kung ano bang meron ako ngayon. Oo. Shout out. Shout out kay Jeffrey Pile. Jeffrey Kung Pile. Mentor ko yan, mentor ko yan. Jeffrey Pile, kung nanonood ka, galawin mo ang baso. Alam mo na. Send dyan ng stars. Alam mo na. Canadian na ang dyan, ha? Bilangan dyan. Mga naman. Canadian dollars dapat yan. Oo. Kung gising ka ngayon. Tapos, Sige. syempre, nung nag-freelance ka na, di ba? Sumama ka na. Pagsama mo ba kay Jeffrey Pile, assistant or shooter na? Sabi niya, umalis ka na daw sa kanya kagad. Aray. Hindi. Nag-comment. Um, Hindi, wala. Joke. nung nakasama ko si Jeff, gusto niya shooter agad ako. Shooter agad. So, thankful ako, parang ganun niya ako tinignan na. Kasi nung time na sumama ko sa kanya, alam ko na yung basic. Like, alam ko na mag-adjust ng ISO, shutter, aperture. Alam ko na yung triangle na yan. Alam ko na paano laruin. Ano As a yung photographer studio ka niya? dito? As a photographer? No, video. Video. Kung alam mo yung Summer Triangle. Summer Triangle, yan. Yun yung kay Jeffrey Pile, di Yes, ba? sa kanya Oh, yan. Sa kanya yan. So yun. Nakasama ko siya, sumama-sama na ako. And then, nung time na nag-prenup kami, shoot ako, sa mga basic framing lang, ganyan. Okay naman. Siyempre, tatanong ko, kumusta po yung shoot ko? Ganun ako eh. Pina-follow up ko pa nga siya nun eh. Parang mas nagpa-follow up pa ako kaysa sa client. So yun, and then nung nilabas na yung prenup, alam ko pag shot ko. Kasi syempre nga, baguhan ka lang eh. So, Inaabangan mo. oo, inaabangan ko talaga yung gawa na Parang yun. sa SD yan, yung parang, uy, lumabas yung... Oo, shot ko yan. Shot ko yan. Ganun ako nun. And then, November yon, naalala ko yung November yon, and then December, syempre, hindi ko alam na panahon pala yan ng peak season pala ng season, wedding. yes. Like, ang daming weddings. Oo. Ayun, tas may wedding siya sa Pampanga, and then sinama niya ako ulit. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Kahit hindi Pampanga, sinasama ka na niya. Yes. Tinanong niya ako kung, actually, risk siya. Oo. Kasi from baryo kami, Pampanga, like parang pumunta ako Manila, zero friends. Zero Like, friends. wala akong connection na si Pile lang. Si Pile So, lang. hindi ka pa sure kung lolokohin ba ako nito. Kasi syempre, ako eh. Kumbaga kung... Galing kang probinsya. Kawawa, hindi niya mapagtanggol yung sarili niya. Gumising ka nga, Pile, pagtanggol mo yung sarili mo dito. Hindi ganun. Hindi kasi parents ko, syempre, pag mga baryo kami. So, Yes. Pero ba't hindi ka naman... pupunta sa city? Pwede ka naman dahil, risk taker ako, tinatawag na risk. Kahit wala akong friends, sabi ko, sige po, pwede ako dyan. Pinayagan ako ni mama. Kahit ayaw. So, syempre, matutulog ako dun sa bahay. Parang dala ako ng damit. Hanggang sa yun, alam mo, iba yung, iba pala yung environment ng pag nasa city ka. Kasi probinsya ka. Yun nga. Ano yung feeling mo nung galing kang probinsya na napunta ka sa city? Sobrang layo ng difference. Kasi kami, mga bundok-bundok, fresh air. And then biglang puro mga sasakyan, bus, yung pollution, di mo na alam. Magulo. Iba. Kasi nga, tawag dito,
wala akong kaibigan eh. Oo. So parang sinong tatakbuhan ko dito Totoo. kung sakaling ano mangyari sa akin Yes. dito. Sige, parang hindi naman ganun kalayo naman yung Pampanga. 2 hours away. Siguro mga 2 hours away. Oo. Kaya naman, di ba? Ako yung feeling ko kaya ako rin tumira sa bundok kasi hindi ko kayang tumira sa city kasi na-experience ko rin na tumira doon, parang hindi ko kaya. Parang andali kong magalit. Madaling mainit ulo ko kasi ang gulo-gulo na ng environment eh. Tsaka yung traffic Yes. Sorry dun sa sa mga tiga Taga-city. city. Siyempre kayo sanay na kayo pero kasi for us na mga tiga bundok, na tiga probinsya, tiga baryo, medyo na-overwhelm pagdating na doon ka na nakatira, di ba? Sanay sa sariwang hangin eh. Tsaka no? naiingayan yan, no? Oo Madali eh. kang maingayan. Mababaw ang tulog ng mga tiga probinsya eh. Parang manok lang eh. Parang manok lang. Tulog mo maya-maya. Gising ka na rin. Kaya pag medyo may bumusina lang sa kalsada nyo, parang maalim po nga tangin ano nangyayari. Di ba? Kalabaw lang yung meron sa amin. Ba't may busina kayo? Hindi. Magagalit ka eh, no? Magagalit. Ba't ang lakas ng busina doon? Ayan. Boss Roldan, nung tumira ka ba sa sa Manila kagad nung nakipili ka? Oo, dun sa QC kasi meron parang bahay ng mga videographers doon ang tinatawag. Oh. So, Teka, sino-sino alam yan, yung mga kasama Mga mo dyan? headquarters pala yan. alam mo ng yung mga kumbaga sa videographer. gaming may bootcamp ang mga videographers. Yes, hindi ko alam yun May ganun sa Oo, QC sa noon that QC. time. Nandun nun sila Boss Lek, Lek. sila Jojo, sila Mars. Si Mars nasa Mars, Canada na din eh. Sila Ariel, yan yung mga nakasama ko nun. And then, every day, kasi December yun eh. So, iba-ibang shooter yung mga natutulog. Sabi ko, bago to ah. Eh, syempre, bago lang ako. Hindi ko kilala yun. Sino to natutulog dito? Nigaan ko lang Di ko tumagabi naman, ah. di ko naman alam eh, na gano'n ang sistema. So, nirentahan ano yung ba, bahay. Ngayon, kung malayo ka, pwede ka rin matulog. Yes, ganun Ang ang galing. ganun ang galawan. Pero sa bahay na yon may mga pioneers. Kumbaga, kami dito, tas hati-hati sila. May mayor. May mayor. Oo, ganun. Parang hati-hati mayor. kami dito sa renta na to. And then, happy naman ako dumating din sa point na, kasi naiya ako, wala akong ambag eh. Saan ka nun? So, paka o kama ka na agad? Parang kanya-kanya iba-iba eh. Kung Carpet saan ng muna. free eh. Kung Carpet saan ng muna. free. Ganun siya. Kung Galing. pwede sa taas, tas wala akong sariling kama. Galing. Tapos pag Galing. kunyari absent yung isang makikiga muna ako dito. Ganun kami nun. Kala ko bawal gamitin yung tarima ng ng iba eh. Hindi yung mabait din ng mga tao doon. Wala namang baby oil doon. Tsaka mga Vaseline. Yun lang ang Wala. hindi natin alam. Hindi, ako ngayon ko lang narinig yun. Ako Ang rin yun galing lang, na ang may galing ganun nun. pala. May Hindi, ganun. tama. Parang boarding house, no? Hindi kasi dati, PVM time, iba yung community. Sobrang iba, sobrang solid ng mga tao dyan. Ang dami, talagang, yung community ng PBM, talagang parang kung hanggang saan yung gagagaan ng bawat isa na freelance, gagawin yan. Hindi ko na naabutan yun. So, ibig sabihin talagang mas nauna talaga sa akin si Roldan. Oo. Oo, pumasok sa Partida, industry. Gen Z pa yan, Oo. Gen Z Late pa na yan. talaga ako nakapag-start. Ang dami na nangyari. Oo. Sa edad niyang yan. Diba? Feel ko may ganun pa rin? May ganun pa rin ba ngayon? Feel ko may ganun pa din, pero iba na yung mga Hindi, yumaman na eh. Tag-iisa na ng bahay. Oo. Wala na mag-headquarters. Yumaman na lahat sila eh. Teka, may tanong ako. Paano, after nung freelance na yan, syempre tumira ka ng Manila, paano mo naisipan itayo yung Film Roca? Film Roca. Ako dakilang freelance ako eh. So, ayun din, si Jeffrey Pile din yung nag-introduce. So, kunin niyo to pag wala kayong alam mo yung pag wala ka ng choice, eto na, para may extra shooter ka. So, yun. oo, Parang, at the long run, habang nagsushoot ako, iba-iba yung mga nakakasama ko eh. So, ang nangyayari, iba-ibang work ethics, iba-ibang style, iba-ibang mundo yung mga nakasalamuha ko na, okay, ganito pala pag sa mundo ng freelance. Eh, wala naman akong kaalam-alam doon eh. Kasi nga, baguhan ako na, lalo na, Pampanga, tas baryo. Diba? Sino bang ba't nila ako kukunin? Kahit ako studio, hindi kita kukunin, no? Bago ka lang eh. Siyempre, masanap. Lalo na December yun. Siyempre, pag December sa atin, may mga hot date na wala ka ng choice eh. Oo. Okay, so ako na yung bida nun. Pasok. Ganun siya nag-start.
Aray ko. Oo, tama. Naalala ko nga kasi nakasama ko si Roldan. Nagpe-freelance din ako. Parang kay Abrain pa yata. Nagkasama tayo kay Abrain. Yun. Hanggang sa nagkasama rin tayo. Sa Stellar. Oo. So naalala ko, kinuha ko siya. Hindi na siya nakaulit eh. Oo. Di na umulit. Di na Joke umulit. lang. Pero sobrang sipag. Sobrang sipag. Pero sipag Dan, niya. yun nga, Mga anong taon yun? Mga anong taon yun? paano mo na Tanong si Ay, sorry, boss. aray ko. Easy lang. Ay, sorry. So, nag-freelance ka. So, yun nga, paano mo naisipang tayo yung Film Roca? Film Roca. Dahil ba, ayaw mong mag-freelance na? Hindi. Hindi naman. Alam nyo, nung tinayo ko yung Film Roca, studio-studyohan lang. Para Para lang masabi ko sa sarili ko na may sarili akong sarili kang videos. video. To be honest, thankful nga ako kay Boss Calvin, yung sa may Yes. Boss Calvin. Kasi nung time na nag-start ako, ang dami kasi nilang prenups. So ngayon, pag yung prenups, like portfolio yung couple, magpapaalam ako. Sabi ko, Boss Mark, okay lang ba? Post ko to sa page ko. Oh, Pero hindi ko kayo i-credit. Ang galing Ayos mo! ka. Ayos. Hindi, Galing, pero galing. i-credit ko kayo sa personal Facebook page. Personal Facebook account ko. Yes. Pero sa page, hindi ko kayo makikredit kasi gusto ko sample ko yun. Ang Legit, bait ganun ni siya. Calvin, Ang bait nila. Boss Siguro mga 3 couple. And then hanggang ngayon, kaklose ko yung couple na yun. Oh, Like syempre. magkaka-message kami, ganun. Like, iba yung naging relationship. So, nilalagay mong logo, Film Roca. Oo, nilalagay yung logo. Pero may disclaimer siya na, boss, kasi gusto ko kasi magka-sample. Di kung sabi natin hindi sila pumayag, okay lang. Okay lang. Kasi as freelance ako, wala naman akong say dun eh. Still client nila yun. Pero buti, okay lang dun sa client nila. Kasi, di ba, usually, magtataka yun. Awesome ginawa ko, di ba? Or bakit Film Roca? Buti okay. Wala, 10 likes lang ata ang page ko nun. Di nila makikita yun. Hindi makikita. Di nila makikita. Siguro, pagka binigay sa kliyente, yung focal, focal shot Okay. page. Pero pagka i-upload niya yung sa sarili niya, yung lalagyan niya lang ng Film Roca. Ganun Kasi yung, baka mamaya makita nung client doon sa page, uy, si Film Roca pala kumuha sa inyo. Uy, sino yun? Sabi nung client, sino yun? Diba? Pero ikaw din ba nag-i-edit nun? ako lahat. Shoot, Shoot, edit. edit. 1 month. Pag yung time na yun, anong year kasi yun? Mga 2020? Oh, 2021. nito lang. Oo. Pag sa Awesome kasi 1 month talaga. 1 photographer, 1 videographer. Pag pre-wedding. Pag pre-wedding. And then, direct. Doon actually, isa ang Awesome events sa parang naging practice ground ko siya. Like, doon ako natuto mag-direct. Kasi wala kang kasama eh. Paano mo papagalawin yan? Totoo. So ako, kakasama ko sa freelance sa mga iba-ibang studio, gagayahin ko lang yung mga sinasabi nila. Oo. Siyempre, gagawa ko ng paraan. Kasi, mag-isa ako dito, paano ako kakain? Oo. Kumbaga, didiskarte ako sa buhay. So yun, thankful ako may Awesome events din. Yes. Galing. Shout out kay Direk Calvin. Bait, no? Sobrang bait ni Direk Calvin kasi direct tuloy ni Calvin. Ni Boss Calvin. Ni Boss Calvin kasi yung workshop natin Sa November 12. sa November 12, sponsor. Grabe. Sa White Barn. O sa Doon White Barn. gaganapin. Yes. Bait, sobrang bait. Ayan. Ayun, may tanong ka. May tanong ako. Oo, Ayan, may tanong ako. Babalikan ko lang yung tanong ko. Hindi ko kasi natanong kanina to. Sige. Nagkalabo-labo eh. Hindi binasa yung may salit eh. Sige kasi, si Michelle kasi, malaki yung binayad ngayon dito para Okay, makapag-guest sa, Oo. makapag-co-host sa Monochrome. Ang bayad niya sa akin dito, buong December. Buong December. Na schedule. Million yan. Million yan. Imagine mo, magkano ang Forever Mine? 100,000? Oh, More tapos, than, more. meron siyang 20 weddings? 2 million. Oh, Grabe, ang bilis mo sa math. di ba? Pag bilyon bilangan, ang bilis mo makabilang. Mabilis yan. Ayan, So, ayan. Direct Roldan, ano yung naging turning point na na-realize mo na I mean gusto mo na yung filmmaking gawin sa I mean not hindi lang filmmaking. I mean
kasama yung filmmaking, wedding filmmaking, directing, ganyan. Kasi galing kang college ka eh. Na-experience mo ba magtrabaho sa iba or diretso na? No, diretso siya. Diretso na, di ba? Diretso wedding supplier. Sige, kwento mo nga. Paano mo sinabi sa sarili mo na tangina ito na yun? Turning point siguro yung yung unang lapag ko sa QC kila Jeffrey Pile. Kasi independent guy na ako eh. And then nung napunta pa ako sa Manila, eto pala ang totoong buhay. Kasi ako parang ayokong dumepende kung kanino man. Like sa parents ko, ayoko nang ganun. Like sabihin natin, dami ng pera ng parents ko, pero hindi ko naman pera yun eh. So ako, gusto ko, may sarili akong grind. Yes. Parang wala akong pake kung gaano kayaman yung sa paligid ko, yung mga relatives ko, walang ganun. Like nag-start talaga ako from zero talaga. From zero. So masasabi pala natin na madaming pera yung parents ni Roldan. Madami. Sabi niya eh. Sabi niya. Di ba? Kahit For ganun example lang naman. For example. lang. Sige. So kaya ginride niya yung filmmaking kasi parang nakita niya ng potential nung bata pa lang siya, di ba? Totoo naman, di ba? Tsaka nung first, yung sinasabi ko nag-OJT ako nung first day ko sa field, iba yung saya niya sa akin. Na-in-love ka na Iba agad. yung, di ko ma-explain, alam mo yung parang, ba't ganito kasaya? Tas wala naman akong kaalam-alam dun. And then, suddenly, sabi ko, habang ginagawa nila yung mga ring shot, mga ganito, sabi ko, feel ko, kaya ko din yan Pero, ayun nga, mahilig din ako mag-observe ng mga bagay, lalo na pag hindi ko alam. Yun yung tama, no? Kung PA ka, wag kang, yung mindset mo, hindi lang sa PA. Mag-observe ka. Kumbaga, isipin mo, yung pagiging PA mo, training mo yan. Training mo yan para maging cameraman or editor ka or maging studio owner ka. Lalo na, libre lang yun. Yes. So, Oo. Ako, hindi nagmamatter sa akin kung may bayad ako or tsaka yung time na college na yun, kung sasahod ako sabihin nating weekend yun. Sabihin nating Sabado, usually Sabado. Sabihin natin Sabado may shoot ako. Okay, may panglaro na ako. Parang hindi siya umiisip sa akin na pag nag-start ka kasi, tas inisip mo kagad kung magkano kikitain mo. Feel ko, Masisira eh. Masisira yung pangarap mo. hindi siya, Ah. parang feel ko hindi mag-work na maayos pag nagsimula ka nang iisipin mo yung pera. Yes. Ang galing lang din nung sinabi ni Direk Roldan na in-enjoy niya yung first day na sumama siya dun sa shoot, no? So, kumbaga, sabi niya, wala namang bayad dun. Kasi ako nung unang beses sumama ako sa shoot, grabe yung pressure eh. Wala rin namang bayad, pero parang nakaka-pressure din na parang, tangina, anong gagawin ko dito, di ba? Pero siya, nag-observe siya, in-enjoy niya yung mga matututunan niya doon. Ginawa niyang parang eskwelahan din. Ginawa niyang eskwelahan. Totoo. Para matuto siya dun sa shoot Totoo, na yun. actually. Ikaw, Michelle, yung Galing. first shoot mo sa Batangas, anong natatandaan nga ba mo yun? ba? Ay, ano pa yun? Yung kagaya niya, slideshow lang muna. Tapos, naging props muna ako sa Photobooth. Hindi, photographer. Na, Naging props ka? Oo, pang third shooter, pag December. Ay, third shooter namin to. Props lang, Naging, props. oo, naging props. Ay, galing. Ano Sabog bang na tawag yung doon ano yun? mo nun, ISO. Props yung tawag doon. Kumbaga, masabi lang na tatlo. Oo, tama. Props ka na. Kumbaga, hot date ngayon, pasama ka muna. Pampakapal lang, pampakapal. Galing. Masabi lang, no? Masabi tatlong camera. Putang Tatlo ina yung yan. package. Gagi Ay, yun tatlo ah. sa package. Para mas mahal. Sama ka. Ay, Ikaw yung putang ina. pangatlo. Huwag niyong gagawin yan, mga yun. Ay, noong unang panahon pa yun wag nyo gagawin yun ngayon. may iba ngayon. Uso yun dati. Oo. Sa probinsya naman yun eh. Kumbaga, dati noong unang panahon, basta makita lang yung tatlo. Syempre yung Oo, kliyente. kasi nagbayad yan eh. Oh, sino ba tong tatlong to? Sino ba yung mga kasama mo? Syempre, papakilala naman. Okay, chance ko na to. Ganun lang naman talaga nagsisimulaan lahat, di ba? Patingin-tingin. Pero yung feeling, ano yung feeling? Syempre, nakakakaba. Oo. Ang natatanay mo sa sarili mo, ibibigay kaya to shot mo. Kasama kaya to sa ano. Kahit props ka lang, no? Mahihiya ka eh. Pag nakita ba to ng kliyente, okay ba to? Presentable ba? Yun naman yun. Kagaya mo nun, hindi naman malaki yan yung bayad eh. Syempre, tatayo ka lang na magpipicture. Tayo lang ang mindset mo nun eh. So, 150, pwede ka na dyan. Oo, ako, 150 lang din naman ako nag-start eh. Yeah. Ganun. Eh, medyo matanda kami sa'yo. So, ganun ang starting dati. So, masasabi mo ba, Mitch, na yung style na yun sa Batangas na props ay ginagawa mo ngayon? Eh, hindi.
Boss, bawal yan! Walang Bawal tayo dyan, boss. Tama Bawal naman, yan. bawal Kasi yan. alam mo naman sa atin, Ah. ngayon pag tatlo na nasa package mo, di ba, dadagdag ka pa minsan. Dalawa. masobra Hindi na pa. kinakaya ng wedding ngayon yung tatlo. Hindi na, lima. Totoo. So, hindi mo to ginagawa? Hindi. Huwag nyo Mahirap yan. Wag yung gagawin yan. Huwag yung gagawin kasi Mga hayop kayo. Mahirap mali rin yan. naman talaga yun. Mali yan, mali. Dahil dyan, commercial muna tayo. Ayan tayo sa... Medyo shoutout ka Hindi, meron pa. Meron pa. Meron pa akong tanong. Ano yun? Bro, kasi yun. Balik, punta tayo sa Film Roca, no? Fast forward tayo sa Film Roca. Tanggalin natin yung props. Akala ko magko-commercial na tayo. Pinapawisan Kaya na. nga eh. Putangin lang yan. Visit kayo. Okay, huwag niyang gagawin yung props, ha? Oo. Budol yan. Ano yan? Scam Oo. yun, medyo scam Hindi yun. pwede yun. Hindi pwede yan ganyan. Ay, dati pa yun na naman, ha? Dati pa yun. Dati pa Diyos ko, yun. 2015 din. Hindi- Bro, ito, sa Film Roca, Mhm. syempre, tinayo mo yung studio mo. Syempre, Okay. kung ikaw magtatayo ng studio, ayaw mo naman nung medyo may kaparehas. Gusto mo may sarili kang touch. Mhm. Ano ba yung style ng film, ng wedding film ng Film Roca? Okay. So, syempre nung simula, parang kinakapa ko pa din yung style ko. Pero, fast forward ngayon, ang style ko more on, candid na cinematic. Mahilig ako sa lock frame. Mahilig ako sa magandang framing. May mga favorite lenses ako na pag shot ito, ganito na lang. Ganun. So, yung mga shooter ko, aware din sila kung ano yung mga gusto ko. And then, ayun, ang hirap din kasi nung shoot edit. Kasi Yes. Ikaw din yun eh. Oo, ako Shoot din tsaka edit, no? Kumbaga alam mo yung kahit anong galing mo, kahit anong galing nung kunin mo na editor na freelance, dahil gusto kong tumutok sa shoot, Yes. minsan, hindi Oo, mali iba yung talaga touch eh. mo sa sarili mo kasi, Oo, di ba? yun. Iba yung POV mo dun sa video eh. Mm, Lalo na kung ikaw nag-shoot. yes. Lalo, Ito yung nakikita mo eh. Mhm. Di ba? Plus sound scoring, kasi may ganun ako eh. Mm. Sound scoring, magsiswitch bigla ng ceremony. May mga ganun ako minsan Mm. na nilalaro ko siya sa sound scoring, yung video. So ngayon, ikaw yung shoot, ikaw din na-edit. Ngayon, mas prefer ko shoot ako kasi mas gusto ko pumiar sa couple ko. Yes. Pero may kumuha ka na ng editor. Oo, kasi sa post kasi marketing na yan eh. So, yes. choice ko na kung yung inedit ba ng editor, tinanggal ko lahat ng music mo, baguhin ko. So, Pwede, choice ko siya. pwede mong Oo. i-re-edit. Re-edit Yes. ko siya. Yung shoot kasi hindi mo pwede i-reshoot. Oo. Yes. So, ganun yung diskarte ko ngayon. Lalo na kailangan ko kasing kailangan kong i-balance between wedding and music video, corporates, digital ads, mga ganun. Oo, kasi meron ka ring Film Roca production, di ba? Plus, yung Film Roca film, wedding film, tapos iba pa yung Direct Roldan na mga music video. Yes, iba. Grabe. Grabe, napakasipag naman eh. Sipag. Sipin May mo, time ka pa ano? ba para sa pamilya mo? Kasi Meron dami siya, mong meron ginagawa. yan. Ah, Pero nabanggit niya kanina yung yung candid na cinematic style niya. Well, yun din naman napansin ko sa kanya, may pagkaro, ganda nga eh. Pero ma-explain mo ba kung ano yung Kasi lagi ko narinig yun cinematic. Ano ba yung cinematic para kay Roldan? Para Kay Direk sa akin, Roldan? sobrang love ko kasi yung lock frame and then moving lang yung mga yung subject or sabi nating hangin, ganun. Sobrang hilig ko sa ganun. Like lock frame lang kahit tignan nyo IG ko, parang mahilig ako sa stills ngayon na pinapost ko sila isa-isa. Parang yun yung nagiging parang paano ba? Parang yun yung nagiging reels ko ngayon. Like yung mga gusto kong frame, gusto kong nangyari sa wedding. Most of the time, lock frames yun. May yun tanong ako yung, doon. yes, sige. Ano yung sino ba yung, or meron ka bang inspirations about, sabi mo nga kanina, parang international, American style yung feels. Sino may inspiration ka ba? Kung inspiration sa wedding parang sobrang random lang sa IG. Wala ako nung specific na tao. Parang dumaan sa feed ko, okay maganda. Ganun lang siya. Wala akong specific tao na inspiration. Pares tayo, pag dumaan, save lang yan. Oo. Tapos babalikan ko na lang ulit siya. Mag-shoot na. Oo. Ikaw, ano ba inspiration mo sa wedding? Sa Film. wedding. Bukod kay Rani. Bukod kay Rani. Yun Ay, hindi pa ba legal? Alam ko legal na. Hindi ko alam eh. Inspirasyon sa...
Nandito po si Direk shout Rani. out, Direk Rani. Hindi ko yan. Direk Rani. Shout out, oo. Hindi uminom pero namula. Nalasing eh. Parang uminit ka bigla. Okay na ako kanina eh. Sino pinapanood mo? Ikaw, sino pinapanood mo? Pinapanood ko ngayon, actually, kagaya naman sinabi nyo, wala naman kasing specific kang susundan eh, di ba? Dami kasi ngayon, sobrang dami ngayon, pwede kang makita sa Reels eh. Yeah. Pero mostly, movies pa rin. Oo. Pero ako, meron akong mga wedding na fina-follow. Abroad din. Abroad din. Pero hindi naman yung totally sobrang, ko. Parang ang ganda lang kasi ng mga feeds nila doon. No? Kumbaga kahit imposible yung ilaw nila dito sa atin. Parang Iba eh. sarap gayahin, di ba? Layo ng ilaw natin. Ako mas pinapanood ko ngayon yung Plus 2 films. Galing nun. Galing nun. Oo, galing na galing ako doon. Plus two Malinis. film. Plus 2 films. Yung may black and white? YouTube, yes. Sila yes. yung mga Classy. nagsusuper 8 din, Yes. pero ang ganda panoorin. Ganda. Nag-GoPro, Yes. pero ang ganda panoorin. Pero, alam nyo, feel ko yung ginagawa nila. Feel ko kahit wedding videographer na Pinoy, kaya yun. Basta Kaya yun. sabihin nating, to be honest hindi naman sa Basta sa Vienna, hindi naman sa pinagmamayabang ko yung mga, Basta sa abroad. hindi ko naman sa pinagyayabang yung mga, wedding videographer ng Pinoy. Ang gagaling. Kasi, sabihin natin, may advantage sa kanila eh. Bakit kamo? Yung environment, yung crowd ng habang nasa wedding nila. Iba eh, kung ko-compare mo natin dito. Yung tao doon, walang pangit eh. Grabe talaga. Sa As in, pansin mo, wala rin pagod. Hindi, malamig Bakit kasi. hindi sila napapagod, Malamig guys? kasi. Malamig. Oo, Yung isa rin yun. klima eh. sabi ko sa inyo, dito nga sa Pinas, hindi naman ganun kaganda. Ang gaganda ng mga output. Paano pa pag ang ganda ng, di ba? Yes, Yung actually. background mo, scenery, yung tao na sinushoot mo, sobrang raw. Di ba? Di mo na need na, okay, talk to each other. Walang Wala ganun na. dun eh. Oo, yun na yun. Oo. Like, So, shoot mo na lang, document mo na lang. Shoot mo na lang. Like, instruct mo sila, dyan kayo magkwentuhan. Yan na yun. Pero yun nga, yun, pinapanood ko ngayon, Plus 2, tsaka Evergreen pa rin. Walang Evergreen. Yan, yung mga artsy. Tsaka grading din nila. Grading, no? Iba. Hindi kasi ginawa naman kasi talaga yung cameras para sa skin tone nila. no? Oo. Badaya. Hindi para Sa Pinoy. Hindi para sa Pinoy. Oo. Brother, Umulan. usap tayo sa music video. Paano ka na-connect kay Flo G? Paano kayo nagkakilala? Kasi bro, parang lahat yata ng music video ni Flo G ngayon, ikaw gumagawa eh. Dalawa kayo ni Direct Titus eh. Actually, to be honest, na-connect ako kay Direct Titus. Parang yun, nung time na post-pandemic na ba yun? Pero, pandemic pa siya, pero medyo nakakalabas na. Parang nag-message sa akin si Direct Titus. Sabi niya, kasi yung time na yun, may sila, parang vlogger's house. Parang nasa isang bahay sila. Alam ko na kwento niya yun eh. And then that time, naghahanap daw si Flo G ng in-house editor. Ganyan. In-house editor. Okay. Tapos sabi ko, hala, parang hindi ako pwede sa in-house. Siyempre, alam ko, babalik din ng wedding eh. Tapos yun, tapos in-explain ko nung nagka-call kami ni Flo G na, sabi ko, ganito po, may sarili kasi akong client, ganyan-ganyan. And then, maaamin ako na hindi ko talaga forte yung vlog. So, feel ko naman, maaaral ko siya, ganyan-ganyan. Yes. And then, ayun, parang pingi pong 1 week, decide lang ako kasi pandemic nga yun. Tapos ayun, Wow, ganun pa yung sinabi mo kay Flo G, pengi 1 week. oh, parang, Pinaghintay niya. ganun yun. Parang alam ko chat na lang siya na sabi ko, syempre pag, natatakot ako makulong sa isang lugar kasi, pero ayun nga, sa pag-uusap namin, sobrang bait din ni Flo G kasi sabi niya, hindi, okay lang, kahit may iba kang grind, ganyan-ganyan. So, sobrang bait nila Angel. Sila mag-partner. Kasi sila magkausap nun habang kausap ako eh. So, yun. Ganun siya So, nag-start. doon ka nag-start as editor. Paano ka nila pinagkatiwala mag-direct ng music video nila? Kasi Okay. ibang usapan yan, ha? Ano ba yung unang music video pala Oo. na ginawa mo for Flo G? Unang music, feel ko ako lang nakakaisip nito. Nung time kasi na yun, feel ko nagtitipid siya. Dahil nandun na din ako, nagsushoot ako, parang tinanong niya, kaya mo ba mag-music video? Ako, yun nga, di ba, risk taker ako. Sabi ko, kaya ko yan, boss. Pero hindi lang ako. Pero kaya ko yan. Tapos konta ko Derek Eman. Sabi ko, Derek, may music video tayo, ganyan. Kaya mo ba yung mag-ilaw-ilaw? Hindi ko naman alam yung mga terms na may mga DOP, may mga ganito, may mga ganyan. Ang daming
names na pag-prod eh. Yes. Eh sa atin, PA, yan na yan. Sila lahat eh, di ba? ano yan. So yun. Unang MV namin, Praning. Praning. Kung sa-search nyo, siguro, hindi ko alam kung ilang million views na yun. Basta't nasa, sabi natin 50 million views, not sure. Pero mga ganun na kadami yun. Anong year to? Hindi ko sure. Mga 3 years ago, 4 3 years ago. Si Direk Emma na yung ano, yung Yes, siya DOP ko nun. DOP Kumbaga, since day one ko yan, si Derek Eman. Nice. Kumbaga yung mga time na yun, nag-explore pa lang kami. Parang, ginagawa namin yung bagay pero di kami sure. Parang hulaan pa siya. Like, yun nga, sinabi niya na fake it till you make it. Pero, okay, sabi ko, okay, eto gusto kong mangyari. Eto, ganito. Okay, ano yung masasuggest mo sa akin? Ganun lang siya nung una. Kwento mo nga sa akin yung music video ng Praning na yan. Anong nangyari diyan? Anong concept niya? Ang concept kasi nun, basically, nag-usap kami ni Flo G. Gusto niya parang tinatawag nilang cypher. Yun yung parang magre-record ka lang, shoot kita. Yung parang nasa recording studio. Okay. Oo. Ayun. Habang pinapakinggan yung kanta, parang ano siya, parang si Flo G lahat yung gumagawa. So, ganun yung naging concept niya. Like, si Flo G na yung hype man, si Flo G yung producer, siya yung yes, parang nagmi-mix. And then, siya na din yung nagpe-perform, si Flo G. Ayun. Ganun yung yung concept. Ganun yung concept niya. Nasa isang studio Studio sila. lang. Masking yung, kung makikita nyo, kung papanoorin nyo yung masking yung Madami like, tatlong siya. Flo G sila in one frame. Nep. Parang 3-in-1, parang ganun. So yun, dun ka na-connect from editor, naging director. Kasi ang hirap nun para ipagkatiwala ko yung music video ko na alam ko na ako na si Flo G. That time, no? Sa That time, no? editor ko, ibig sabihin, may nakita ako sa'yo na iba. Totoo yun, Paps, di ba? Oo. Totoo naman. Actually, knowing Flo G, kasi, ayun nga, iba yung, to be honest, nung mga first week ko dun, parang hindi ako komportable. Kasi ibang culture ng hip-hop eh. Iba yung culture nila. Like, parang madami pa kaming pinagdaanan bago ko naging yung word na trust. So yun, parang suddenly, inofera niya, baka gusto mo mag-MB. Oo. So yun, feel ko nakuha ko yung tiwala niya, pero after naman ng MV, feel ko masaya siya. For sure. Kasi hanggang Kasi ngayon. eh. Hindi, nagiging hanas kasi ako na hindi ko hindi ko banatan yan, wedding kami. Pero ayun nga, dahil andun sila, parang 3 lang kami nun. Hindi, mga 6. Kasama yung mga rentals ng mga ibang bagay. Hindi ko sasabihing madali pero kasi for sure yan, isang location lang yan Di ba? Kaya medyo, alam nyo na. Iba na yung ginagawa mo kasi ngayon Ibang atake na yun. Pero mamaya pag-usapan natin. So, Roldan, kapag naman gumagawa ka ng music video, yung concept, ano ba yung muna sa'yo? Like, visual, story ba, budget? Okay. Ano ba yung when it una? comes sa pag-build ng video, ng music video. Okay. When it comes sa music video, kasi, siyempre first, papakinggan ko yung kanta. Like, ifo-forward sa akin yung song, tapos papakinggan ko. Okay. And then after nun, siguro mga after 4 days. Kasi siyempre, gusto ko kasi pag pinakinggan ko yung kanta, i-digest ko muna. Like, parang, kaya ko ba itong gawin? Kasi minsan may mga songs na parang di ko siya kayang gawin. Like, ayoko yung magbabayad and then, wala lang, para lang magawa ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko, kaya ko siyang i-execute in a film Rockaway. Parang ganun. And then, after nun, tatanungin ko siya, okay, anong gusto mo mangyari? Ganto. And then, pag si artist, sinabi na niya kung ano yung mga gusto niya. And then, magko-collab kami. Like, okay, dagdagan natin ng ganito, ganyan. Pag may naisip ako. And then, yun. Parang collaboration lang din siya. And then, after nun, tsaka na yung budget. After nung collaboration, okay, magkano yung tinitignan mo dito? Okay. Kasi baka mamaya, mag-set ako ng shoot ko na ganito, tapos, over yung budget. So, anong gagawin natin doon? Okay. So, yun. Ganun siya. Kasi, knowing Flo G, sobrang, syempre, artist siya, malawak yung imagination niya. Tsaka for sure, marami na rin siyang nakatrabaho. Yes. No? Madami Na na mga silang experience. director, marami na Directors, experience. So, sa tingin mo,
ano kaya nakita niya sa isang Roldan? No, No? para mag-stick eh. Para, Isang buong album. oo, dito na ako magpapagawa. 'Di ba? Anong meron kay Roldan na maano mo na napili ka Okay. niya? Feel ko advantage lang din yung kasama niya talaga ako. Like, parang Flo G, may relationship kami na, alam mo yung para kaming magjowa. Oo. Na syempre dapat yung, parang, paano ba? Pag kasi jowa mo, parang alam mo pag kung ano yung mga gusto niya. Yes. So parang ganun kami. Like, ako, like, for example, dito sa video na to, okay, pag sinabi niyang, ganito gusto mangyari. For example, ganyan sinabi niya. Tapos ako nun, okay, paano ko siya gagawin na creative way? And then, iisipin mo pa, paano ko to gagawin na, kasi usually, kailangan, for example, Flo G, sobrang sikat niya eh. Yes. Logis. Sa hip-hop Yes. sa genre ng hip-hop, kahit sobrang hindi sikat sa niya. hip-hop. Mm-mm. Na may pressure din na natatakot ako na, alam mo yun, parang sabi nating million views yung manonood niyan, for sure may pressure. Sa akin may Oo. pressure siya na kailangan makaisip ako ng bago, kailangan hindi pa to nakikita. Ganun pa naman ng mga ganun kasi mga atake ko, gusto ko na the usual yung mga videos. Mm. So, yun. Magkano yung pinakamahal na budget? Yan. Yan yung Oo, tanong. maganda yan. Di ba? Interesting, no? Mm. Magkano kaya? Pinakamahal. I think yung 247. 247. Oo. Itong album niya na to. Magbigay ka na lang ng halimbawa kung magkano yun. Huwag mo na sabihin yung magkanong inabot, pero magbigay ka halimbawa, bahay ba to? Sasakyan ba to? Feel ko house and lot na may sasakyan na sports car. Grabe. Ganun. Ganun. Kasi, Oh. 20 to 30 million. hindi lang Ilat eh. May sports car. hindi lang kasi siya isang kanta eh. Oo. Madaming kanta na naka-standby. Parang Oh. hindi lang siya, for example, dun sa 247 MV, okay, pak, ito yung budget niyan. Paano mo yung mga ibang namin? And then, may vinyl pa. Oo So, nga. dun sa vinyl pa lang, magkano na yun? Oo. So, kasama doon sa budget. Pero kasi yung vinyl na yun, 100 yun, di ba? Tapos 100 isa, and then 100 pieces. 100 pieces. So, at least nasa, kano yun? 10 million? 50 million? Magkano ba? Mala, ganun, 10 million. Ikaw nakakaalam yun, Marv. Ikaw Ikaw 10 ba million. nagsasagot dyan? Oo. Mala, 10 million and then, kasi yung mga vinyl niya galing pang ibang bansa. Yes. Nakay Boss hindi Toyo, lang yung 01. Oh, 01. 001. Pero ang galing note, yung budget na yun, pera niya yun. Pera niya yun. Siguro, dahil, siya, independent artist siya. So, hindi siya umaasa kung Sa kanino man. label. Oo. Like, parang, kunyari ako, same sa buhay ko, independent gaya ko. Yes. So, parang gets ko siya, bakit ayaw niya yung, siguro, ayaw niya mag-utang na loob kung kanino man. Yes. Mga ganun. Ang galing, no? Solo. Hindi, tsaka mas maganda yun kasi, totoo naman, pag gumagastos ka sa negosyo mo, may balik yan. Hindi pwedeng walang balik. Kasi gumastos ka eh. Ibig sabihin, yung gastos mo, for marketing or for other purposes yan. Diba? Nakikita mo na may Yes. return. Kaya kung hindi ko gumagastos sa negosyo mo at mas gumagastos ka sa luho, medyo may mali. Pagilid. Mag-isip ka. Yes, mag-isip ka. Oo. At saka maganda rin yung pinakita nila na gano'n. Yung madaming independent artist din ngayon, di ba? Especially madami. sa hip-hop scene din, di ba? Madami na, sa hip-hop. na independent sila. Kasi parang sino ba magtitiwala din doon sa ginagawa mo, di ba? So, sino pupondo sa ginagawa mo, di ba? Kung kaya mo namang gawin, di ba? Why not, di ba? Kaysa Yes. Pero si intay ka pa ng ibang... Well, hindi ko naman sinasabi na may okay din naman na proseso katulad nga ng mga labels, di ba? Pero yun nga, at the end of the day, ikaw lang maniniwala doon sa ginagawa mo, di ba? Tsaka wala kang kahati. Pag Yes. profit ka, di ba? Yeah. So, yun na lang din yun. Pero, yun nga, yung iba, gusto may label, mas may assurance. Pag-usapan natin yung XB. Kasi yung comeback nila, dalawa kayo ni Direct Titus eh. Okay. Kamusta experience nun? Nakakaiyak yun. Sobrang grabe yung pressure nun. Kasi, maglalabas sila ng ilang songs yun? 7 songs? 7. Sa isang 7 araw. songs, tapos, parang, konti lang yung yung preparation ko to build this 4 songs. Kasi 4 songs sa akin eh. Yes. Tapos first, siya, parang, nung shoot yun, yung pagkaka-upload kasi na hindi magkakasunod-sunod. Pero yung first 4 shoots nun sa akin, Sa'yo. so sabi ko, bakit? Tsaka sabi ko, totoo ba? Gagawin niyo yun? Like, isang araw? Ang 7 hirap kanta? eh. Sobrang, Tsaka ang bigat ng araw na yun, parang tangina lahat ng atensyon ng tao nasa X-Battalion.
Grabe Oo, yun. kasi comeback eh. Comeback yun, Diba? 7 music Comeback video, nila. one day. Ina sabi ko, Grabe. shit, baliw lahat yung tao eh. Oo, no? Tayo na kahit ako nabaliw eh. Maya, Kada maya, oras yung every hour, May pam, lumalabas. pam, Titus, Roldan, Teka, puta, na nangyayari. Akala ko nga joke yun nung sabi nila ito yung plano namin, upload kami. Sabi ko talaga ba? Baka pwede per day. Ayun nga kasi nga syempre mape-pressure ka sa post-edit, Yes. sa planning. Kasi like every video iba-ibang iba-ibang tema, okay, logistics, ang daming kailangan i-consider. Sobrang hirap. Galing. Gano'ng katagal yung yung pre-production nyo nun? Pre-prod ko sa XB parang nasa lang, 1.5 month lang. 1.5 month sa 4 music Sa video. 4 songs. Putang ina. Grabe yun. yun. Oo. Hirap yan. Ganun lang yung namin, span ng time to shoot that. And then, Grabe. syempre, yung Hindi siya edit, pre-wedding eh. Yung pre-wedding, couple lang yung manonood, tsaka bisita. Ito putang ina nationwide eh. Totoo. Tsaka yung Ang hirap para dun. sa 1.5 month na preparation nyo, Ang hirap. sobrang Dami bilis nun. ilalabas. Kami nga, Grabe. nag-shoot kami ng short film na 12 minutes. 3 months yata yung pre-prod eh. Oo. Tapos 3 months din yung post-prod. So, grabe parang- yung doon. Grabe yung talagang pipigain mo talaga kung ano yung meron ka nung time na yun. Galing nyo. Galing nila ni Galing Titus yung doon Si sa Reg doon sa Di XP Titus. na yun. Grabe. Grabe yun. Wild sila. Tapos kay Direct Titus yung last eh. Oh, yung yung Legacy sabi. Legacy. Oo, yun. Putang sabi ina ko. si Mon Compiado. Putang ina. Ano yun. Hanip din eh. Grabe yun. Oo. Ibang Yes. level yung actually kama pa ako doon. Pero ayun nga, sabi ko ibang level talaga yung So mga nagkakamove naisip ka nila. pa kay Direct Titus? Yung Tap- time bukod- yung bukod time kasi na yun dahil album ng XB. Iba kasing prod yun eh. Okay. Like sabi ko, okay, dahil andito na ako, sabi ko, direct tutulong na ako. Parang nasa sayo na ako. Babayaran Galing. mo or what? Ah. It's okay. Pero tutulong ako dyan. Lalo na yung last song is Legacy. Galing. ang DOP mo nun si Direct Eman, yung sa'yo. Oo, Or- si Derek Eman most of the time yung DOP Tapos ko. kay Direct Titus, ang DOP niya si... Iba-iba eh. Ay, wait lang. si Vince Greg. Vince Greg. Yan. Oh, galing din. Panalo din. Galing. Sige. Direct, nakita ko ng mga nakaraan. Ay, actually, nabanggit ni Direct Eman na parang yung 247, Okay. nakagamit kayo ng mga ibang camera na yung mga ginamit niyo dito. No? So, tanong ko lang, ano yung pinaka-challenging na shot or setup? Kasi itong 247, bigat din ito, di ba? So, ano yung pinaka-challenging na setup na ginawa nyo na? Well, kung hindi man yung sa 247, kung may iba pa. Actually, madami. Mhm. Madaming challenging setup na na yung stress parang makakalbo ka. Pero for me, 247 talaga ako. 247 talaga. 247 kasi Sige nga, kwento mo nga yung logistics yan. kasi yung 247 MV kasi siya nung nung unang pinlay ni Flo G yung song. Sabi ko, okay, grabe to Ganda ng song, ganyan. Okay. Tapos sinabi niya agad, ganito yung gusto ko shoot. Gusto ko parang may nadadaanan daw siya, para may mga trend, ganyan. Mhm. Okay, and then after nun, tawag agad ako sa kasi sobrang happy ko kasi kumpleto naman power ko. May line producer ako, may project manager ako, may location manager ako. So, kumpleto na. Okay. So, call ako ngayon. Sige, sabi ko, okay, ganito, kailangan natin ng makahanap ng trend. Kasi hindi ko pwede agad sabihin na kaya natin yan. Tatanong ko muna yung mga nasa likod ko. Oo. Kung Pero doable. si Flo G nag-isip nun na gusto ko mag-shoot tayo sa trend. Gusto niya lang ng trend. Okay. Gusto niya lang ng ganun. And then after ng lahat naman nangyari, sa akin na lahat. Okay, sige, okay, gusto mo yan. Sige, bigyan mo ako ng mga ilang weeks. Pag-usapan natin. And then yun, kaya naman daw, ganyan. Pero hindi pa sure. Kasi syempre, kakausapin mo pa yung loob ng LRT. Oo. Government yan, mahirap yan. Yes. Yung pre-prod nun, parang nung nag-okay ang LRT, parang 4 meetings ang minute namin. Kasi kailangan ko, first meeting, ocular ako. Okay, ocular. O next meeting, kasi syempre, titignan ko muna kung doable yung mga naisip ko. And then next meeting, andun na yung deck ko. Okay? So, ito deck ko, ito po gagawin namin. So, every frame, every shot, ituturo namin saan ako mag-shoot. Saan mag-shoot? Okay? So, every location may bayad. Hindi siya isang place, bayad hindi. Oh. So, kung may place ako kung bibilangin niyo yung lahat ng location, Ang dami 247, lahat nun may bayad.
Magkano per location? Depende. Depende eh. Pero mahal. Mahal, oh. Pero ayun nga, sulit naman siya kasi Oo. ayun nga, dahil yun nga yung parang ina-achieve namin. And then ayun, after nun, pre-prod ulit, different departments, safety officer, security nila, management nila, ang dami. Ang daming meetings. Paano nyo na-approve yung Ari? Ari, okay. Kasi minsan kasi talaga dyan nagbabawas ng budget sa camera, sa lente. Okay. Paano parang Napainom ako dun music video, kailangan ba natin ng Ari? Okay. Bakit, 'di ba? Yun Ganito yung kasi, tanong knowing Flo G, ano din siya, like, sugal din siya. Mhm. Ako feel ko sugal din yung ginawa niya sa amin. Like, kami din, especially kami. First time namin mag-ari eh. Yes. Though alam namin yung ari. Pero first time namin hahawak. Hawak ko. Like, pati ako, hawak ako ng footage noon. Paano ba to, di ba? So, yun. In-explain ko, okay, nandito na tayo eh. Total, eto na, diin na natin. Oo. Eh, isang ano lang naman eh. Para lumitunog nagmamakawa na kasi gusto na yung mga ng ari. Oh, pati Pasubok naman nan. 24/7 yan. Yan yung single mo dun sa album mo. Kumbaga yung debut album niya nga na yun nga 247. And then yun, nung napapayag siya, chinat ko agad si Rec Dieman. Sabi ko, game na daw sa Ari, ito na yun. Kasi lagi ko naririnig yung nasa ano daw yan eh, nasa pumapana yan eh. Oo. Ito naman, tignan naman natin yung pamana natin kung paano kung maganda. Kanyo naman yung gagamitin Oo, natin. ano? Paano kung ito naman, okay, susubukan natin. Ah. Ganun siya. Pero Ang thankful kami ganda. pumayag siya kasi hindi basta yung budget doon na. Kasi Oo. from iba yung tao ng imagine mo sa isang camera 5 tao. Yes. Tsaka hindi lang camera yon bro. Yung bubuhat nun. Yung iba yung presyo ng tripod, iba yung lente na nandun. Oo. Iba lahat yan. Totoo. Yung Ari, mahal na. Pero yung back end yan, mas mahal. Power pa. Diba? Ang daming Oo. nidig. Kasi hindi, kumbaga, kung sa A7S, pwede gimbal, doon hindi pwede. Di ba? Hindi kaya mamamatay yung camera. Mamamatay yung amo mo. So, kailangan mo dyan ibang rig, steadicam Iba. or something, di ba? Iba. Oo nga, paano yun? Kinonsider nyo rin ba yun? Like, let's say, may mga, ang daming mga shots ang daming kakaibang shots. Okay. Parang may mga robotic arms pa ata kayo dun di ba? So, ano na siya? Well planned ko na talaga siya. Like, ito yung in-explain ko talaga kay Flo G kasi siya yung magpo-produce eh. Walang cambi. May cambi yun. Ang cambi. 2-cam siya. Isang Alma nasa din. Technocrane, isang nasa tripod. Okay, so parehas tong, ano ba to? And then yung isa nililipat sa gimbal. Alexa Mini or 35? Alexa Mini. Mini. Grabe. Dalawa. Grabe. May budget talaga, no? Hindi ginamitan ng A7S3 na Ginamitan ng FX3. Hindi Hindi dumaan. Hindi nga, dun. kahit nga FX6, mahihiya. FX6! Who you? Ano yun? Ano yun? Yun lang yung Sabi ng Direk madugo. Eman, ano yun? Ano yung pinag-usapan niya? Camera ba yan? Madugo Camera ba yung siya. FX6? Unlike kasi 'di ba pag FX3 buhat ganto, pak lipat. Yes. Doon pag sinabi kong Iba yun. Pag sinabi kong lipat tayo location, grabe gagalaw lahat. So hindi siya kaya dapat well planned yung shoot. Hindi siya Yes. pwedeng bara-bara lang na shoot kita dito. Hindi dapat hindi. talaga well planned. Well planned yan. Ganda. Mayroon akong gustong shoot. Okay, nagkwento kasi ako kanina. Yung from Riles, diretso dun sa braid ni Flo G, tapos biglang dun sa mukha ni Flo G kumakanta ng rap. Putang ina, ha? Solid yun. Okay. Yung shot na yun, to be honest, ano lang siya. Kasi ako din nag-iisip kung anong look netong ganto, anong look ni Flo G, anong ganto niya, sa ganitong set, anong damit niya. Parang nagbo-browse ako, tapos parang nasagi yung buhok niya. Sabi ko, mukhang realist to ah. Oh. And then after nun, call agad ako sa VFX ko kasi baka mamaya makalimutan ko may ganun eh. So, hindi plano yun. Kasi random lang siyang pumasok sa isip ko na, teka, pwede to ah. Okay, call agad ako. Sabi ko, kaya ba yung from Riles magiging buhok? Pucha. Nung sinabing kaya, tas, ayun, kaya na. Ganda nun. Play posible. Ganda nun. Minsan, Ang dami nung ganun eh. Tapos may limit na speed sila from malayo, biglang dire-diretso hanggang sa mata. Yung mga ganun. Minsan, din, feel ko advantage lang din na wedding videographer ako. Bakit ka Kasi may mga emergency lang na, tinatawag ko dun mga emergency shot eh. Yung mga biglaan ko na lang siya naiisip. Wala siya sa plan. And then,
dahil ako director, babaguhin ko yan. Ito Oo. shoot natin. Oo. Ito mas magagamit Yun ko. yung perks, no? Perks ng pagiging isang wedding videographer. Like, anytime you can adjust what you want to shoot. Parang adjust ng frame, Ah, Ayun. pwede, no? Limitless pag sa atin, eh, no? Iba pag wedding kasi On the spot, nag-iisip tayo eh. nag-iisip. Ay, hindi nag-work to. Posible lahat. Kasi pa ako bago. Ang daming nababago doon. Like ilaw, ang dami kong nababago doon. Sabi ko, teka, minsan napaning lang, sabi ko, teka, parang maganda yun. Sige, gawin mo nga to. And then nung night ako, sige, yan na lang yung ilaw. Ganda. Paano ba yun, Direk Roldan? Yung, ito na lang, yung sa 247. Ano ba to? Nakabuo na ba sa utak mo to? Yung magiging output ng video na to? Well, definitely, nag-board ka dito, may deck ka nga, di ba? Pero paano to? Since sabi mo kasi may mga emergency shots ka na pumapasok eh. Paano yun? Kasi kung nakabuo na yung video na yun, paano mo tinatagos yun? Actually, boarded na talaga siya. Mhm. Parang from zero, sabi natin yung, ilang minutes running time. Parang from 0 up to, sabi natin 3 minutes. Yung from 0 up to 3 minutes, alam ko na sa utak ko kung anong ipapasok ko. Mm. Okay? Ang mga nababago na lang doon, yung elements, yung perspective ng lens. Okay, like, hindi, baguhin natin. Mas maganda yung ganito. Kasi iba talaga siya pag on-field eh. Oo. Like, pag pre-prod lang. Yes. Pero may plan A ako. Yun yung important. Ito yung mga shoot natin. Hindi pwede mawala itong Yes. dito. Yan. Habang may plan A ako, para sa utak ko, habang sinushoot yung plan A, mas gusto ko yung plan B talaga, to be honest. Oh. Kasi yun yung nakita ng client ko eh. Okay, plan B ako. And then sa post-prod, papakita ko agad plan B. Kamusta yun? Pagka sa post, marami ba silang revision or hindi naman? Sa post-prod, iba-iba eh. May madami, may konti. May konti. Pero swerte ka na lang pag konti. Bukod kay Flo G, sino pa yung mga music video or mga ibang Artist. artist na na-shoot mo? Artist, XB, Flo G, may mga... Sino pa ba? Wala na pala. Porn. Actually, actually, turning point yun Oh, talaga? Nakapag-shoot ako ng porn star. Pero, ano siya, nung una hindi ko pa alam. Parang, kinol lang ako ni Flo G. Okay, shoot natin. Sabi ko, sino yun? Search ako. Okay, porn star. O sige, syempre, tas, alam mo yun, Pinanood mo na lahat yung video niya? Hindi naman. kailangan mo lang maghanap ng angle na mas maganda siya. Okay. Kasi ang Siyempre, ganda na part niya. ng research. Part talaga siya, kailangan mo Part siyang ng gawin. research yun eh. No? Parang tangina, saan ba to? Ano ba ang posisyon na gusto nito? Sa bathtub, ano ba ginagawa natin sa bathtub? So far, Ayun. Guys, open na po yung Q&A natin kung may mga tanong kayo. Yan. Yes, pero may tanong ako sa'yo, brother. Sige po. AI para sa'yo, ano yung pros and cons? AI. For me, AI, ang laki ng help niya. Kasi to be honest, may MV ako nag-AI ako na clip. Pero hindi halata. Yes. Like yung 8080, kung alam mo yun, yung 8080. Yeah. May mga AI clips ako doon na hindi ko siya makukuha na gusto ko ng mga footage eh. Pero hindi namin na-shoot. Okay, anong gagawin? Tinry ko AI. AI. Pero secondary, feelers lang siya eh. Oo. So, Anong program? Banana.ai? Banana.ai. Yes, banana.ai. Tas ayun, nagka-feelers ako, parang nagkadagdag yung flavor niya sa video. Pero hindi siya all throughout AI. Parang for me, all throughout AI for music video. For music video hindi siya sa akin. Pero sa mga ibang bagay, madami siyang advantage. Advantage. Yeah. Hindi mo siya pwedeng parang full-time AI. Hindi siya Oo, pwede. hindi pwede. Gamitin mo lang siya as advantage para sa akin. Yes. May mga, yun nga, yung parang ginawa namin dun sa Hangyo, no? May mga hindi na kami ma-shoot dahil nga yung artista namin may sakit. So, inaano na namin na AI na lang. Kasi pwede naman niya i-mask yung mukha eh. Tapos kung mabilis lang na clip yun, hindi halata, tas medyo wide. Huwag mo lang masyado, wala close up. Kasi pag close up, medyo halata eh. Paano ba budget dyan sa AI? Kasi parang mahal din Galing yung... na May yan, bayad ano? siya. May bayad din eh. May Yearly. mga- oo. Subscription yearly. Parang kasi si Derek Whelan kasi,
syempre ginagamit naman niya yung platform na yon. Hindi ko alam kung V3 ng Google or something yung ginagamit niya. Pero gamit naman niya sa ibang project. So okay lang. Okay, so sulit din naman. sa Sulit mga- din naman. okay. Oh. Ako wala pa akong subscription ng mga AI eh. Kasi parang kasi Free lang. hindi ako gumagamit pa ng AI sa wedding, di naman kailangan. Di siya need talaga. Sa wedding. So mas more on parang ChatGPT lang talaga. Tsaka yung sa Premiere, yung mga panglinis ng audio, Adobe yan oh. Podcast. Tapos yung nagagamit ko rin yung yung pagka yung may kulang ka na clip, 10 seconds, pwede mong i-adjust sa Premiere na magdadagdagan niya. Galing din 'yun. Hindi ko pa na-try yan. Ayan, okay din 'yun. So, Okay yun. din, no? AI is good. Galing, galing. Yes. May tanong pala ako kay Yes, Direk. go. Di ba, Sige. nakita ko before sa mga shared post nyo ni Direk Eman, meron ata kayo na encounter na problem dun sa audio nyo. Dun sa parang nabasa ko lang. Oo, na nag-edit kayo. Ano naman yung experience mo about that? Siyempre, mahirap yun eh. Walang audio ka magpo-post. Ang Sa hirap. post, paano yun? To be honest, dahil baguhan kami, hindi namin alam na pag-ari, wala siyang audio. So parang doon ko palang na-appreciate yung clapper, audio man. Nagreklamo ako. Habang ine-edit ko, sabi ko, Direk, ba't walang audio to? Mukhang naka-zero. Tapos nag-search ako. Wala pala siyang audio pag naka-ari raw. Okay, sabi ko. So dahil, pero fresh pa siya eh. Parang, nag-shoot kami ngayon, kinabukasan, ganun ako eh, kinabukasan, check ko na agad lahat yan. Yung clip. Kung tama ba yung nangyari, ganito. Okay. So, habang ine-edit ko na, wala siyang audio. Ang hirap i-sync. Tamang angat ako ng level, wala talagang umangat. Hindi hirap i-sync. Lalo na rapper. Oo, mabilis. Mabilis. Ayun, dahil kabisado ko naman ng, kabisado ko yung sequence. Itong part na to, ito siya, dito siya, dito siya. Naging madali siya sa akin. For me, pero to be honest, ang hirap nun. Mahirap yun. Mahirap. Yung konting delay lang ng bibig, mapapansin agad ng Yes. artist yun. Oo. Like, fast rap. Alam nila pag yung bibig nila hindi sync. Hindi Totoo. sabay. So, ayun. Nagawan ko siya ng way kasi nga, ayun nga, kabisado. Dahil kabisado ko, onboarded yung Nice. Ganda nun. Dahil 24/7. May Ako tanong nga ako. nag-edit nun. Okay na, hindi nalata. Ang bilis nun eh. Ting isang clip na Uso lang. naman yan. Kasi 2cam yun eh. Kailangan mo silang isync both eh. Yung sa UW, di ba, gumawa tayo niyan, yung nila, yung Kay live nila kay Direk Pau. Hirap na hirap ako doon. May audio yun wala pang audio. May audio yun. Pero kasi, syempre, ang dami natin nag-edit, di ba? Tapos iba-iba tayo. Sabi ko, pinapanood ko siya. Na gusto ko, para makakalbo ko eh. Kasi ako yung nakalagay na credit na editor eh. Pero marami kami nag-edit. Tangin na iba, wala sa sync. Eh di ginagalaw mo pa ulit. Hindi, naka-live na eh. Benteng kanta. Tiglilima kami. Tiglilima kami. Na nag-edit. Tapos sa akin lahat naka-credit yun. Ako kasi editor. Grabe na. Nakakaiyak ang sync ng Ang MV. galing, ang Legit. galing. Tangina, tapos pine-play yun. Iba nag-edit. Tangina, wala sa sync. Patay tayo dyan. Sa akin bagsak nito. Koreano, naging Koreano. Hindi kaya, live naman. Di nalata yun. Tangina yun. Dapat nga, sync yun kasi live eh. Ayan. Ay, may question ba? Ito, may question si Direk Titus. Ang ganda nung tanong niya. Oo. Yes. Magkano po ang network niyo po? Grabe, iba na to. Grabe ang hirap. Ano ba yun? Paano sagutin yun? Wala. Network siguro saktong nakakabuhay lang ng pamilya. Yan. Magkano ba ang TF mo? Hindi, joke lang. Mura lang po. Mura lang. Hindi yun, yung from Flowjit editor, ilang years ka bago ka naging director ni Flowjit? Siguro, ilang years? Mga 4 years na kami ni Flowjit. Siguro mga 2 years after. 2 years after. Una, vlog lang. Yes, And then, so- BTS ako pag may shoot siya. Oo. O nakita niya. Nakita niya talaga na Hindi kasi, Siguro. kasi kung tutusin kung sinasabi mo yung budget, house and lot plus sports car, para ipagkatiwala sa yung music video na yun. Tangin ng di biro yun. May something na nakita sa'yo. Ano rin, actually, madugo din ng
pagbatuan kami ng budget. Yun yung isa sa mga nakaka-stress kasi sabihin natin, okay, gusto ko to, pero hindi siya kaya. Okay, lipat ko na lang siya sa ibang MB, pasok siya doon. Mga ganun na. Yan. Tsaka hindi kasi, kung magtropa nga kayo, lagi kayong magkasama, so maintindihan nyo isa't isa. Kesa yung dito ako sa director na to, na bago ko pala makakasama, hindi ko alam yung trabaho, Tama. tapos baka isingit pa nito, baka masoplak pa ako kasi yung gusto ko hindi matsunod. Oo. Diba? Parang Diba? ganun. Pero Tama rin. nga, speaking of, ito tanong lang din. Napag-usapan nyo ba or sa tingin mo ba naisip nyo na parang ni Flo G na lang no? Na parang try kaya natin na mag-producer ka for this tapos kuha tayo na ibang director para tingnan natin kung may ibang alam mo yun, Okay. ibang flavor ganyan. Siguro for me, di pa namin na-try yun. Okay. Pero kung mangyayari siya, parang sa akin, okay siya. Kasi may mga internal creatives ako na gustong, lahat ng mga ginagawa niya, usually may creatives ako na, okay, ganito gawin natin, ganito gawin natin. Okay, tapos, ayun, feel ko mas, parang okay lang siya. Hindi naman siya ganun kaano sa akin. Okay. Parang wala sa akin yun. Kasi nga, pwede kasing, ayun nga, tulad na gusto niya ng ibang flavor, which is okay lang. Baka mamaya, mas feel niya yun eh. Yes. So, wala naman sa akin kung makapag-try na kami ng ibang director mismo sa set. Tsaka magiging learning din Oo. sa'yo eh. No? Oo. For sure. Totoo yan. Yung napapanood ko yung mga edit ni Direk Roldan, yung mga live ni Flo G, yung mga reel. Ganda nun, wild, oo. Hanip yun. Parang naalala ko doon, parang yung panahon ni Sam Calder. Oo. Parang ganun naalala ko noon, nung Oo. lumabas yung mga video niya noon eh. So parang sabi, pero wild din, di ba? Galing. Galing, May galing. tanong dito si Sam D. Yes. Rek Roldan, open ka ba na ibang style concept ng music video maliban sa hip-hop? For me, actually, yes. Actually, may nag-offer na. May nag-tap na sa akin na ibang artist. Pero ayun nga, syempre, dealing pa yan with my line producer, kung ano yung Yes. budget, etc. Okay, para sa akin, okay siya. Kasi may vibe ako na sabihin natin yung wedding vibe. Mapasok ko sa ballad. Mapasok ko sa ganitong band. So, sobrang okay sa akin. Kasi hindi naman lahat ng way ng naiisip ko is pasok sa hip-hop. So, kailangan pasok pa din sa song, sa vibe ng song, sa gusto ng artist, bago yung maisip ko. Yes. Ganda Tama yun. naman. Kasi parang kung yung narrative nung isang kanta is Yes. hindi pasok dun sa kunwari, dun sa isang genre na siya magdadirect or siya mag-iisip, di ba? So, galing. Tsaka kagaya ng sinabi niya, tayo mga wedding filmmakers, talaga, sobrang limitless ng ideas natin, di ba? Wala tayong, kumbaga, hindi tayo nag-i-stick sa, ito lang, ito lang. ito lang, Yes. ito yung board ko, ito. Oo. Meron at meron eh. Meron at naiisip meron. ka. Mas maganda kasi minsan yung free-flowing kaysa yung naka-stick ka doon. Nandyan yung board as a guide, pero mas maganda pa rin yung parang, totoo naman mas sinasabi mo nga, mas gusto mo yung plan B. Di ba? Di ba? Mas experimental yung... Yes. Mas nagiging experimental ako pag on-set kaysa sa pre-prod. Totoo. Kasi andyan yung Nandun ka na. andyan yung material ko eh. Okay. So, teka, inaan ko nga yung ilaw ko. Teka, anuin ko nga yung lente ko. Teka, ano mo yan? So, ganun ako. mag-isip Nakapaglaro, on the spot. no? Mm. Ano yung biggest lesson na nakuha mo from shooting wedding na dinadala mo pa rin hanggang ngayon sa music video? Biggest lesson. Siguro yung yung the way how to communicate with client. Parang, for example, wedding, syempre kakausapin mo sila. Okay, what will happen on your wedding day? Ano yung gusto nyo? Same lang din as sa production. Like, pag may client ka, ano yung gusto mo mangyari? Ano yung vibe mo? Totoo. Okay. And then after nun, parang creative collaboration pa din siya. And then after nun, ano pa ba? Siguro natuto ako kung paano, sa wedding kung paano ako kumausap, like, from high-end, mid-end to low-end. Kasi, yung mga couples na yun, iba-iba yung treatment dyan. Yes. Promise. Kasi, nag-freelance ako from high-end, nag-freelance ako from low-end. Yung mga ganun. Minsan yung mga joke mo sa low-end, hindi siya bagay sa high-end. Yes. Minsan yung mga banat mo sa high-end,
di nila alam sa low end. Oo. So kailangan alam mo ilugar yung mga binibigay mong salita, lalo na kung ikaw yung nagko-command sa wedding. Yes. Alam mo yun. Ganda nun. Tama. Oo, tama naman, no? Kasi syempre, hindi naman nila magigets yung, no? Yung, Iba humor. Oo, lalo magaiba na yung kung humor. Iba-iba oo. talaga. Chinese yung high-end, Oo, diba? diba? Mahirap i-transition yun. May ganun. So, kaya yun, thankful lang din ako na experience ko yung mga ganun na bagay na, okay, so alam ko i-level yung sarili ko pag, okay, ganito ang mga joke natin, ganito yung humor natin, mas okay kung tahimik ka lang. May Tapos ganun. nadala mo yan sa, yun nga, sa ginagawa mo ngayon, which is music video, kay Flo G na parang tangina dapat dito, medyo dapat disente. Kasi ibang klase to eh, di ba? Ibang tao yung kumbaga hindi siya para sa akin pag nasa set kami ni Flo G, hindi siya normal na tao. Lalo na pag gumalaw siya sa camera ko, sobrang iba niya. Talaga. Ganun ko siya tignan. Kahit magkatagal na kami magkasama, Oo. pag nasa set kami, iba siya. Yan lang. Nice. Ganda nun. Ganda nun. Direk Roldy, tanong ko lang, saan mo natutunan yung Saan mo natutunan yung pagdedirect? I mean, umattend ka ba ng ng Film school. film school or workshop? Yung directing, feel ko isa sa mga dahil tinitignan ko si Taito C. Okay. Parang tinitignan ko lang siya, okay, paano siya gumalaw. Pero wala akong workshop na inattendan. Parang at the long run, okay, what if sa prod ko ganito? Parang habang gumagawa kami ng project, nagle-level up. So parang Okay. gumawa ka ng sarili mong structure. Meron talaga siya. Nagkaroon ako ng sariling sistema, lalo na nung nagkaroon na ako ng mga branches ko na sinasabi ko na may project manager ako, may line producer ako, may location manager ako. Yes. Lahat ng mga branches ng prod nagkaroon ako. Kaya, okay. Tsaka advantage din sa akin, nagkaroon ako ng project na mga mas magagaling sa akin. Na, ayun nga, dahil, paano ba to? Dahil hindi kasi ako takot makipag-collab sa mga magagaling eh. Dahil syempre, parang, sino ba ako? Alam mo yun? So, hindi ako takot makipag-collab sa mga mas magagaling sa akin. Tama naman kasi yun din yung magpapa-improve sa'yo eh. Oo, Parang actually kahit sa anong bagay naman eh. Parang kami nga ni Utol, 'di ba? Pag nagte-tennis kami, mas hinahanap namin yung mas magaling sa amin or mas advanced sa amin na tennis. sa lahat ng bagay. Kasi ikaw yung magaling kasi wala ka naman tututunan eh. Totoo. Sa lahat ng bagay, hindi lang siya sa prod. Yes. Parang for me, ganun ko siya tignan. Parang, ayun nga, nung nagkaroon ako ng nagkaroon ako project na mas magaling sa akin, dahil, di ba sabi ko sa inyo, mahilig ako mag-observe. Okay, ganito pala galawan nyo. Okay, apply ko ngayon sa prod ko yan. Galing. Ganun siya. Ganda. Meron akong tanong. Kasi most of the time naririnig ko na sa mga, usually sa mga nakakasama ko mga boys. Direct. Ba't direct yung tawagan? Sabi ko, so ikaw, do you think ba na-earn mo na yung talagang director ka na? Diba? Parang, para tawagin ka na direct Roldan. Do you think ba na-earn mo na yung na yan, title na yan? Sa stage ko ngayon, ramdam ko na parang hindi pa ako, paano ba to? Yung word na hindi pa ako full-fledged as director. I can direct music video, ganito, pero madami akong alam na director na mas na mas magagaling, ito yung galawan, ito yung ginagawa nila. Pero, ayun nga, dahil nandito ako sa point ngayon na, andito na eh. So, ayun, parang... Tatanggapin mo na lang, no? Oo, Kasi wala kang director ka naman talaga eh. Ako yung director ng music video ito na yun eh. Oo, Wala di na ba? ako magagawa. Ganun siya. Pero sa sarili ko, hindi ako humble, hindi ako pero hindi ko alam. Marami pang pwede mangyari. Madami pa akong kakainin na bigas. Yes. Tsaka nagsisimula naman talaga sa umpisa. No? Tsaka siguro depende kung saan mo siya tatawagin, di ba? Kunwari, nakita mo siya sa supermarket, direct, di ba? Parang baka pwedeng hindi naman, di ba? Roldan na lang, di ba? Or Dan, di ba? Pag sa set, Pwede direct, on set. oo. Pwede on set. Tawagan mo akong direct. Kasi mga boys, naririnig ko, direct.
ano ba yung direct? Pero, Di ba? outside. Ayun, di ba? Ako din, parang naka-experience din ako dyan. Yung kahit saan tinatawag ka, kahit sa mall, no? Direct Marvy, ganyan. Parang yung mga tao tumitingin eh. Parang, director ba yun? Tayo, hindi mo kilala yun. Di ba? Mapapaano ka eh, mapapatanong ka. Director? Saan ba yung naging director? Di ba? Paano ba ako? Kung Diba? titignan mo physical, yung titignan mo yung physical up yun, paano mukha ka bang direktor? Diba? Tsaka ako kahit pag minsan din eh, ilan beses lang din naman ako nakapagganyan. Direct po yung ano. Ay. Parang di ba, nakaka-overwhelm siya. So, yun about sa title, kaya ako naman yun natanong. Yun nga sa set pwede. Kasi Sa nga, Set pwede. Set pwede. So, Roldan, ano tayo? Do you think, ano kaya yung mga 3 characteristic na masishare mo as a videographer and filmmaker? Ano dapat yung atong characteristics mo? Number 1, respect. Paano respect ba? Respect kung sino yung mga nakaka-work mo. Parang alam mo paano mo ilugar yung sarili mo. It's either wedding or prod. Kasi may minsan parang kinakausap mo tong tao na to, hindi mo alam. OG pala siya. Kasi ikaw, kupal-kupalin mo siya na, boss. O, alam mo yun? porket director ka ron sa shoot, ganun ka na magtrato ng ibang tao. No? Dapat hindi. Hindi siya ganun eh. Kailangan pa din yung respeto mo, lalo na sa mga katrabaho mo. Okay, isa yun. Okay. Pangalawa siguro, as wedding videographer, be on time. Be on time. Tama. Be on time. Kasi, may mga late din naman ako, pero feel ko bilang sa kamay ko yun. Yung mga late ako, like, for sure, may emergency ako. Oo. Ganyan. Pero kadalasan gusto ko ahead ako ng time. Bakit ka mo? Mas okay kasi yung naghihintay ako na, mas ako yung naghihintay kaysa sa studio na. Sabi mo nga Lalo na kanina, pag freelance. yung first gig mo, 7 a.m. yung call time, 4 4 a.m. a.m. nandun Nandun na. Ganun. Ngayon, ganun pa rin ba? Ngayon, pag freelance ako, gusto ko, pa rin, on time pa rin talaga. On time. Gusto ko. 7 a.m. call time. 6:30 naliligo na. Nakakaya kasi yun. Lalo na ngayon, feel ko nga parang ayaw nila akong kunin kasi director ka na eh. Kumukuha pa ba ng ganito? So, Ayun nga, nagsushoot ka pa ba? Pwede pa ba? oo naman. Pag wedding, sobrang iba yung fulfilling ng wedding sa akin. Yes. Sobrang happy ko talaga pag weddings. Alam mo yung kahit magkano yan, sige, basta kailangan mo ng tulong, tutulong ako. Parang Nice. And then, third is, Pangatlo siguro, ano pa ba? For me, kailangan mo lang din maging yung maging mabait ka sa kapwa supplier. yes. Kasi sila yung sila hindi naman ikaw sabihin natin okay, ikaw videographer, paano kung wala kang cord? Paano kung wala kang ganito? So sila pa din yung makaka-work mo. Para sa akin talaga pag wedding, parang isa siya sa mga natutunan ko na teamwork talaga siya. Hindi mo siya pwedeng solohin lahat yan. Sabihin natin, okay, wala kang cord, paano papapilahin yung couple mo, yung mga entourage nila dyan? Ikaw din? Paano na yung framing mo? Paano na yung ganito mo? Yes. So, kung dapat maging mabait ka sa kanila para i-recommend ka nila tsaka maganda rin sila katrabaho for you. totoo. Diba? Yun yung talaga yung word na yun, no? Sa- Referral. Yes. Kasi ang bait mo ka-work. Saka kahit gaano ka kagaling, di ba? Importante pa rin yung work Oh, ethics. work ethics talaga. Yun nga talaga. Hindi ka naman katulad ni Titus na kayang mag-makeup din. Oh, pwedeng lumipat. Oo, kayo Diba? mag-makeup. Ginagawang Sila pirata si Boss Cal eh. Sila kaya nilang kumanta. Wala ako, hindi ako talented. Ito lang, no, ako rin, ito lang eh. So, kailangan nating galingan, Galingan pa. baitan. Oo, bait. Diba? Kailangan mo na lang maging mabait. Yes. Tsaka kailangan mong pumorma na lang. Oo. Sabihin natin hindi ko magaling. Ah, Pumorma ka. Oo. Pumorma ka. aray ko. Tama naman. Dress well. Dress Yun lang. well, Yun lang no? pag sa mga wedding. Aray Kaya ko. pala, ayaw ko ulit ni Michelle. Oy, wala akong sinabi yun. Sila lang yun. Bahala kayo dyan. Oh, importante naman kasi talaga yun. Di ba? Tama.
Direct Roldan. Yes, Direct ma'am. Roldy kasi Roldy. tago kay Roldan noon pa, di ba? Since Si simula nga. Roldy. Sabi ko, maangas yun ah. Sige na nga. Si Direct Roldy. Kaya ako Na, nickname. tanong ko lang, na-feel mo na ba sa isang project or kahit sa shoot, kahit sa wedding, na parang na-stuck ka? Parang alam mo yun, parang oops, dead end na to. Parang ano nang pwede kong gawin? Or ano din yung nagpa-motivate sa'yo para ituloy yung isang project na yun or wedding or shoot na yun? Sa filmmaking, never ako naka-feel ng stuck and dead end. Siguro, burnout, maybe yes. Pero ang dali lang kasi mag-reset lalo na. Kasi, ako may family ako. Excuse me. May wife ako, may baby ako. Parang, yun na yung pinaka-reset sa akin. Kasi ang dali para sa akin kasi hindi sa lahat sa akin siguro ma-refresh lang ako ng mga ilang weeks. Kaya ko na ulit gumrind. Kasi dahil sa bills. Di totoo, hindi tayo mayaman, bro. Bills talaga. Di ba? Isa sa mga bills na magpapamotivate sa'yo, ba't kailangan mo magtrabaho? Oo, Right. hindi tayo Bills. mayaman. Tama. Hindi tayo anak ng kontraktor. Oo, legit. Di ba? Kaya, ayun nga, the more na dinadagdagan ko yung bills, the more na nasisipagan ako sa ginagawa ko. Like, alam mo yung parang 20 anak ko, ganun ako mag-grind. Grabe. Totoo ba? Galing. 20 na yung anak mo? Hindi, joke lang. Isa pa lang baby ko. Isa pala. Grabe yung nagdadagdag siya ng bills. No? Oo. Ako nga iniisip ko, paano mababawasan tong mga to? Oo, Padagdag yun. yan eh. Padagdag, Padagdag yung yan. kanya. Galing. Minsan yung pangungutang mo, yun yung motivation eh. Utang ka sasakyan, utang ka camera, utang ka lente. Di ba? Tangka lupa. Lupa, ayan. Yun, motivation yan eh. Para Tsaka, at paano ba? Kasi sa panahon ngayon, hindi ko kasi alam pag dumating yung panahon na to, may kukuha pa ba sa akin? Okay. Yes. So habang okay pa ngayon, ipon. invest tayo. Yes. So pag sabihin natin mga 3 years from now, wala na kumuha. Okay lang. At least meron akong investment. Tsaka sinisimulan mo na, meron ka ng bigasan, di ba? Nag-expand ka Yes, na. may mga business, Nagda-diverse may ka mga na. Oh, yan. Ganda nun. Bro, ano yung number 1 advice na mabibigay mo sa mga bagong bagong videographer tsaka mga photographer or kasama natin sa industriya Okay. sa wedding? Ang mga advice ko lang, parang feel ko same lang sa akin as paano ako nag-start, no? Siguro, sa una, wag mong titignan kung magkano muna kikitain mo. Parang, more on, hanapin mo muna yung experience, ano matutunan mo dito, ano makuha mo dito. More on knowledge mo na ang igiin mo. Tsaka na yung pera. Yung pera, darating din yan eh. Yes. And then, pangalawa, advice ko, music video man or wedding video, always, always aware. Aware ka kung ano yung nangyayari sa frame mo. Sabihin natin, okay, nagsushoot ako ngayon. Habang sinushoot ko to, aware ako kung ano nangyayari sa labas. So, habang naka-record ako dito, tinitingnan ko yung paligid ko. So, once na... Kasi, Hindi lalo ka na sa nakapako wedding, doon, ano? Hindi ka Yes. nakapako. Dapat lalawakan mo yung POV mo. mismo. Kasi, sa wedding kasi, nangyayari to eh. Hindi ka sure kung sa kabilang side may umiiyak ba. Meron, di ba? Di ba? So, ang hilig ko kasi sa mga long shot na paning ako sa kabila, rock focus ako, may nangyari doon. Minsan binababad ko yung ganun. Kasi mas pinipili ko yung emotion over perfection. Emotion So, over perfection. Ganda na. Yun, mas pinipili ko yun. Kahit anong ganda ng beauty shot na yan. Mas pinipili ko yung mga moments na gano'n, lalo na sa wedding. Compare sa music video, kasi music video is planado ko to. Ito yung shot ko, ito yung ganto. Yan talaga yun. Perfect talaga yan. Yes. Diba? So, yun. And then, ano pa ba? Yun nga, parang same lang din. Parang, iba kasi yung level ng mga baguhan. Tsaka pag alam mo na medyo magaling ka na, alam mo sa sarili mo. Kasi ayun nga, sabi ko sa'yo, sinasabi ko lagi na, lalo na sa prod ko na huwag kang matakot makipag-collab with the other artists na alam mo na mas magaling sila sa'yo. Yun lagi. Kahit magaling sila sa'yo, makipag-collab ka sa kanila. Kasi ako nga, pag nakikita ko, grabe ang galing nito.
parang mini-message ko, sabi ko, Oo, bro, gusto ko congrats, makatrabaho. Ang ganda ng ano mo, minsan, work tayo, ganyan. Ganun ako kasi, ayun nga, may possible kasi na mag-grow Yes. siya. Oo. Ganun siya, hindi siya puro more on, ikaw na lang nag-grow. So, mong hatake pa yung goma Oo, mo, mas no? okay kung pati yung iba mag-grow. Yes. So, ganun ko siya tignan. Ganda. And then, ano pa ba yung mga advice ko? Lalo na sa mga baguhan, hindi naman feel ko applicable sa lahat, pero find a mentor. Kasi, yun nga, sinasabi ko sa inyo na simula nung na-meet ko si Pile, mentor ko siya, natutunan ko yung work ethics, natutunan ko yung... Di pa rin siya nagpadala stars. Tagal ah. Mas Pile, padala ka na. Hindi, pero ayun nga. Yan. Natutunan, yun yung pinaka-pinulot ko sa kanya. The way how he worked with studios, with the client, with everyone. Ayun. Kaya, yun yung, kasi nung una, ginagaya ko yung style niya eh. Pero habang tumatagal, as apprentice, makukuha mo yung style mo eh. Parang at the long run, makukuha mo yung style mo. And then, ayun, suddenly, may sarili na akong style na feel ko din sobrang happy niya kahit di niya sinasabi sa akin. Kasi parang ako yung pinakaunang apprentice niya na tinrain niya. So, yun. Nice. Ganon. Grabe. Grabe. Ganda nung kwentuhan. Oo, ganda na. Ganda. Thank you, Boss Roldan. Baka may gusto kang pasalamatan, shoutout, sponsors. Shoutout sa lahat ng mga Pampanga wedding videographers, photographers, lahat ng mga taga Pampanga. Kasi dyan, sabi ko nga sa inyo, dyan ako nag-start from PA, and then lipat ako Manila, doon ako nag-shoot, and then sa production, yan, sa team ko, Team Roca Prod, like si Sed, si Derek Eman, core ko yan eh, like hindi pwedeng wala sila sa shoot. So yung family ko, Bim Brim, and asawa ko, si Gemma. Nice. Mama mo. Ayun. Mama niya. Mama ko, feel ko din nanonood. Parents ko, syempre. Feel ko, Ayan. proud kayo sa akin. Hindi niya lang sinasabi. Only child ka ba or may mga kapatid ka? Hindi, apat kami magkakapatid. Apat. Pangilan ka? Bunso? Bunso ako sa lalaki. Sa Pero may lalaki. mas bunso pa ako sa babae. Pero Babae. nasa ibang bansa. Okay. Nice. Grabe. Michelle, may shoutout or gustong ipasalamatan? Huwag mong tignan, sa camera ka tumingin. Hindi, kay Rodan. Pasalamat lang ako kasi Okay. napaunlakan niyo yung monochrome. Of Yes. course. Siyempre, ang dami nga niyang ginagawa. Thank you so much, Direk. No? Napagpunta mo dito. Nakaganon eh. Nakakala Sa kanya kasi, ayan yung... Akala niya kasi Thank doon you, sasabihin. Thank you din. Kasi, yun nga. Ayun. Tsaka syempre sa monochrome, maraming salamat. Monochrome, Kasi number first one. time ko dito, no, medyo hindi pala nakakakaba dito. Hindi. Pag hindi. dito, parang, ewan ko, parang hindi nga ako naihinon eh. Dati, tuloy-tuloy eh. Salamat. At, Sana makaulit makaulit. Ayun, Oo. maulit yan. Ulit yan. sige, Pag hindi Direk ako yung Emon. nandito. Last na to. Hindi, ako wala naman akong pasasalamatan. First time niya, no? First time mag-co-host. Grabe, kaya nga sabi ko, nape-pressure ako. Isipin mo, alas 10 tulog na ako. Pero ngayon, gising ako para kay Boss Grabe talaga Roldan. yun. Salamat sa'yo. Pero ganda syempre ganda yung ng episode niya kasi niya. di ba from PA na Yes. nangarap din. Estudyante pa lang, makikita mo na yung ano niya, sipag niya. No? Ganon guys ha. Sa buong nandito sa kwarto na to, siya lang yung nakapag-direct ng music video ni Flo G. Oo. Sa kwarto Oo, na to. sa kwarto Sa na kwarto to, na ha? Sa kwarto na to. Sa kwarto Ewan ko na sa to. kabilang kwarto. Pero dito. Kaya Ayan. ako, sobrang proud ko dyan. Yes, Kay kay Boss Direk. Roldan. Grabe. Kasi kapitbahay ko yan. Sa Antipolo. Oo, Oo, sa nanong- Antipolo. Kahit hindi kami nagkita doon ni isang beses. Pero sa shoot, Kapitbahay pala Late kayo. ko na lang nalaman din. Doon din kayo. So, ayan. Ano, pwede na tayo Grabe. magpaalam. Pwede na ba? Oo, pwede na. Yes! Direk Roldan, maraming salamat. Salamat. Thank you very much. Salamat po sa pag-invite. Alam ko na, alam mo yun, mas madami pa na possible na pwede ma-invite dito na mas magaling, mas OG. So, thank you na naisa ako sa mga napili. And, guys, see you next week. Bye-bye.